Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po muna batiin yung mga nakakasama natin dito sa devotion natin araw-araw. Si Jezreel, Alvin, June, Win, Kuya Wax, Edith, Dong, Yanyel, Ate Daisy, Emmy, and Joven. So, salamat sa Panginoon kasi ginagamit niya yung mga devotions natin na nakakatulong sa marami upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. So, sa Diyos po ang kapurihan. Now, tutuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa overcoming fear with faith. Kailangan po nating mapagtagumpayan ang ating pangamba at takot sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ngayong umaga po, ang tatalakayin po natin ay patungkol po sa leadership o pagiging leader. Lahat po tayo tinawag ng Diyos upang mag-lead. Iba-iba po yung sitwasyon natin, iba-ibang roles ang ginagampanan natin, pero lahat po tayo leaders. Kung ikaw ay tatay, leader ka ng family mo. Nanay ka, leader ka ng family mo. Estudyante ka, may leadership roles ka sa school. Ikaw ay business owner, may leadership ka in terms of how you run the business. Kung ikaw ay nasa opisina, kung anumang naiaatas sa yung mga trabaho, lahat ng yun, you have to take the lead. Now, pagdating po sa leadership, minsan po, lalo na pagbago, no, na-expose tayo, nagkaroon ng mga transitions, or merong mga roles na ibinigay sa'yo, minsan nakakatakot talaga. Napupuno ka ng pangamba at takot. Normal po sa atin yun, lalo na pag may leadership roles tayo na dapat gampanan. Now, yung ating aaralin po ngayong umaga ay patungkol po sa leadership pa rin. No? Merong role na gagampanan si Joshua. Dito po sa Joshua chapter 1, si Joshua, inaatasan ng Diyos na pumalit kay Moses. Si Moses po ay patay na during this time. Si Moses po ay isa sa pinakamagiting at kinikilalang leader ng bayan ng Israel. Siya po yung ginamit ng Diyos upang palayain ang bayan ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. At si Moses po ay namatay na sa panahon na ito. Ngayon si Joshua po yung inaatasan na magkaroon na mag-lead sa bayan ng Israel at dalin sila doon sa lupang pangako. Kaya po mabigat talaga yung nakaatang kay Joshua sa kanyang balikat. Now, normal lang po, kahit sa atin po, no, bigyan tayo ng leadership role na talagang para siyang presidente dito eh. Para siyang, let's say, king or prime minister. Ganun yung role niya, pinakamataas sa bayan ng Israel. And manginginig ka rin talaga sa takot pag mayroon kang ganong role. I'm not sure about you, no? Pero sa akin talaga, manginginig ako sa takot pag binigyan ako ng role na ganitong kataas na role na kakatakot mo talaga magkamali. Now, dito po sa Joshua chapter 1, sabi po ng Diyos kay Joshua, Joshua, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Huwag kang matakot, Joshua. Magpakatatag ka, magpakatapang ka. Huwag kang matakot, huwag kang manlupaypay. Ako yung Diyos na sasama sa iyo at ako magpapatagumpay sa iyo. Kaya po, ang ganda ng devotion natin ngayong umaga talagang magbibigay sa atin ng lakas at tapang na nagmumula sa Diyos upang suungin natin kung kahit anuman leadership roles ang ibibigay sa atin ng Diyos. Sa Tagalog po, hindi ba't inuutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Now, yung tanong na sasagutin po natin sa devotion natin na ito, para mas ma-narrow down yung discussion natin, no? Why should we become courageous leaders? Bakit nga ba dapat maging mga fearless, matatapang tayong mga leaders? Again, lahat po tayo tinawag ng Diyos na mag-lead. The fact na inutusan tayo ng Diyos na humayo kayo at gawin yung disipulo lahat ng mga bansa dito sa mundo, leadership roles na yun eh. We're leading people to Christ. Bukod pa yan sa leadership roles natin sa pamilya, leadership roles sa business or sa opisina or sa eskwelahan. O kung ikaw nagtatrabaho sa gobyerno, meron ka ring leadership roles. So, tanong po, bakit hindi tayo dapat matakot sa mga leadership roles natin? Lalong-lalo na alam natin, pinapagawa ng Diyos yun sa atin. Maging nasa corporate world ka man, or maging nasa church ka man,
kahit anong leadership roles yan, basta inilagay ka ng Diyos sa posisyon mo nang yan, kailangan mong magpakatapang, kailangan mong magpakatatag. Ano po yung mga kadahilanan? Saan tayong huhugot ng lakas? Number 1, God's vision will have God's provision. Kung saan ka dinala ng Diyos, may plano sa iyo ang Diyos doon. At dahil siya yung may plano sa iyo, sumusunod ka lang sa Diyos, meron siyang vision, meron siyang mission, nakikiisa ka sa kagustuhan ng Diyos, tandaan mo, yung provision ibibigay sa iyo ng Diyos. Lahat ng pangailangan mo ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi sumusunod ka lang naman sa Kanya eh. Di ba? Siya yung pinaka-boss mo eh. Siya yung boss ng lahat ng mga boss. Sumusunod ka lang sa Kanya, siya rin magpapasweldo sa iyo, siya rin lang magbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Minsan kasi nagiging problem mga kapatid, yung provision o yung pangailangan natin sa buhay, yun yung naging excuse natin upang wag sumunod sa Diyos. Now, kung tatanungin niyo po ako, ano ba yung pinaka-vision and mission ng Diyos? Yung vision and mission ng Diyos ay palawakan yung kanyang kaharian dito sa lupa. Sakupin yung mga tao, sakupin yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Palaganapin ang ebanghelyo at pagwagiin ang Great Commission. Yan yung gawing alagad lahat ng mga bansa. Yun yung gusto ng Diyos. Yung buong mundo, sakupin niya. Yan ang vision and mission ng Diyos at gusto ng Diyos na makiisa ka dyan. Pag nakiisa ka sa vision and mission ng Diyos, huwag kang mag-alala sa provision. Yung provision, susunod na lang sa'yo. No? Hahabulin ka ng provision ng Diyos. Lahat ng pangailangan mo, ibibigay sa'yo ng Diyos. Principle po yan sa Matthew 6:33. Sabi po roon, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo yung kaharian ng Diyos. At lahat ng pangailangan mo, susunod na lang sa'yo. Yung pangailangan mo, pera, groceries, pananamit, shelter, bahay, yung mga basic needs natin, yun yung maghahabol sa'yo. No? Basta ikaw, habulin mo yung kaharian ng Diyos. Lahat ng pangailangan mo, ibibigay ng Diyos. Pangalawa po, God's commandment will have God's enablement. Kung paano si Joshua may vision na binigay sa kanya ang Diyos, may mission, meron ring utos na binigay sa kanya. Sabi nga rito, hindi ba't inuutusan kita? Ako ang nag-uutos sa iyo. Dahil ang Diyos ang nag-uutos sa iyo, ang Diyos din ang magbibigay sa iyo ng lakas para magtagumpay ka. Kaya po sa lahat ng hamon ng buhay na dinanas ni Joshua, lagi siya nagtatagumpay. Bakit? Sumusunod lang naman siya sa utos ng Diyos eh. Yung utos ng Diyos, para matupad mo yan, yung Diyos din ang magbibigay sa iyo ng lakas para ma-accomplish mo yung pinag-uutos niya. God's commandment will have God's enablement. Bakit ka matatakot? Di ba? Matakot ka kung may inutos sa iyo ang Diyos, tapos wala kang ng lakas para gawin yon, hindi ka niya papibigyan ng lakas, no? Para bang inutusan ka ng Diyos, wala na siyang pakialam sa iyo. Hindi naman ganoon eh. God's commandment will have God's enablement. Number 3 po, God's fight will have God's might. Yung laban ng Diyos, kapag, parang gera yan eh. Again, yung vision ng Diyos, sakupin yung buong mundo. Yung pamilya mo, mapailalim sa panan ng Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan mo, office mates mo, no, mga workmates mo, mapailalim sa panan ng Panginoong Jesucristo. Laban ng Diyos yan. Pag nakiisa tayo sa laban ng Diyos, ang Diyos din yung magbibigay sa atin ng kakayanan, ng kapangyarihan, ng kalakasan para mapagtagumpayan natin yung laban na yun. Alam niyo po, problema ng maraming tao, maraming mga Kristiyano, na nai-stuck na lang sa laban ng makaahon sa kahirapan. parang yun na lang ang buhay. Maghanap buhay, kumita para maitaas yung antas ng pamumuhay, no? Parang yung Diyos nag-i-exist na, Lord, nandiyan ka, please bless me, bless me, bless me, bless me. Parang hanggang doon na lang yung buhay. Mga kapatid, hindi po yan ang laban natin. Ang laban natin, hindi para makaahon lang sa kahirapan, masyadong maliit yan. Ang laban natin, laban ng Diyos. At yung laban ng Diyos, malawakan yan. Kabilang na po dyan, yung pamilya natin, mga kaibigan natin, gamitin tayo ng Diyos sa laban na yon para sila ay masakop din ng ating Panginoong Jesucristo. Yan yung God's fight. At kapag nakiisa ka dyan, huwag ka mag-alala, ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng lakas. God's fight will have God's might. God's commandment will have God's enablement. And God's vision will have God's provision. Now,
Ilang mga application po mula sa talatang ito. Number 1, focus on God's vision and receive God's provision. Yung mga mata po natin, no? I-focus natin kung saan tayo dinadala ng Panginoon. I-focus natin, i-narrow down natin yung buhay natin sa Great Commission ng Panginoon, sa vision ng Diyos, sa kagustuhan ng Panginoon. Yung gusto ni Kristo, gustuhin mo rin. Ayan yung gusto ni Kristo. Gusto na natin Panginoon, no? Sakupin at baguhin ang buhay ng mga tao. E di maging parte tayo nun. Focus on that vision and receive God's provision. Yung pangailangan natin, kayang-kaya ibigay ni Lord yan. Hayaan mo na si Lord magbigay ng lahat ng ating pangailangan. Pero tandaan natin, no, kung ikaw ay nasa business, nagtatrabaho ka man, lahat ng iyon, no, ginagamit natin yon para sa vision ng Diyos. Hindi tayo nagtatrabaho lang para, makapagbakasyon, makapunta sa iba't ibang bansa. Ang vision natin, vision ng Diyos. Kaya lahat ng trabaho natin, pinagkakitaan natin, dun din nakafocus. At dun mo mararanasan yung provision ng Diyos. Hindi na lalagot, hindi na puputol. Tuloy. Pangalawa po, obey God's commandment and experience God's enablement. Mga kapatid, tayo susunod lang tayo sa Panginoon. No? Sumunod ka, may utos ang Diyos eh. Sumunod ka lang. At huwag kang mag-alala. Maraming pagkakataon po, mag-uutos ang Diyos sa atin ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Bakit po? Kasi sa mga panahon na hindi natin kaya, mas lumulutang yung biyaya ng Diyos. Sa mga panahon na hindi natin alam kung paano natin matutupad yung inuutos ng Diyos, yun yung mga panahon na lumulutang yung biyaya ng Diyos na nagpapalakas sa atin para dumating yung pagkakataon na pag nilingon natin yung ating nakalipas, na pagtagumpayan pala natin. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa tulong ng Diyos. So tayo po, we obey God's commandment and we experience God's enablement. Pangatlo po, pursue God's fight and win by God's might. Paano ka mananalo sa lahat ng hamon ng buhay? Ang laban na maging involved tayo, ay yung laban ng Diyos. Let's pursue God's fight. Ano ba laban ng Diyos? Ang laban ng Diyos, malawak yan, no? Pero ina-narrow down natin kung saan involved ka. Kapatid, ang mga membro ng pamilya mo, mga kaibigan mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, that's God's fight. At ikaw, nandyan ka, missionary ka ng Diyos dyan. That's God's fight. Fight God's battle. And win by God's might. Makikita mo na magtatagumpay ka. Kasi kapangyarihan ng Diyos yung magiging source mo. Ang Diyos ang magsusupply sa'yo ng kalakasan, ng katalinuhan upang maipanalo mo ang laban. Lahat tayo nakikibaka, mga kapatid. Iba-ibang laban, no? Pero piliin po natin yung laban natin. We have to make sure na yung laban natin yung laban ng Diyos. Kasi pag laban ng Diyos yan, God will fight for you. We will win the battle. Pursue God's fight and win by God's might. Napakaganda po ng talata natin, no? Sabi dito, huwag kang matakot ni manlupaypay. Lahat po tayo may leadership roles. Maglilid ka ng mga tao sa Panginoong Jesucristo. Pag ikaw nasa church, nililid mo yung church mo. Or naglilid ka ng isang discipleship group. Naglilid ka, kung tatay, nanay, naglilid ka ng pamilya mo. Kung ikaw ay trabaho, let's say, secretary ka, may leadership roles ka doon. Nagtatrabaho sa gobyerno, pwedeng teacher ka, naglilid ka ng classroom. Lahat po tayo may leadership roles. Pero pakatandaan po natin, mga kapatid, magpakalakas tayo, magpakatapang. Kasi dinala tayo ng Diyos doon upang tuparin yung misyon ng Diyos kung nasa saan tayo. And let's fight. Let's find our source of strength from God. And let's focus on God's vision. So para po sa ating discussion, why should we consider ourselves as modern-day Joshua who must lead with courage? Bakit dapat tingnan natin yung ating mga sarili bilang mga modern-day Joshua, mga Joshua sa ating kapanahunan na kailangang mag-lead, mamuno ng buong tapang. May buo ang loob na nagmumula sa Diyos. So pag-usapan po natin yan sa ating discussion groups at para naman po sa ating panalangin, Lord God,
You are our Commander-in-Chief. Please teach us to focus on your vision and mission to expand your kingdom here on earth. Enable us to obey with courage and to fight with your might. We believe that when we focus on you and commit to follow you, you will take care of us. We have nothing to fear, for you will fight for us. So please, Lord, let us do your will. In Jesus' name, amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto ko lang po magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Marlonito. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At kung mayroon po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you tomorrow, 5 a.m. Dito sa ating daily devotion.